Paano mo kami nahanap? 4 na taon kitang hinahanap, sagot niya, ang boses ay puno ng pait ng mga taon na nasayang. Walang araw na hindi kita hinanap. Ang sabi sa sulat mo family emergency. Pero alam kong hindi iyon totoo. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang galit sa mga mata nito. At ano ang in-expect mo? Na manatili ako. Matapos kong marinig na buntis si Katrina sa anak ninyo. Narito na. Ang puso ng problema. Ang kasinungalingang sumira sa lahat. Huminga ng malalim si Marco. Hindi siya buntis, Emay. Kailanman ay hindi siya nagbuntis. Iyon ay isang kasinungalingan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Emmy. Isang kasinungalingan. Narinig ko kayo, Marco. Narinig ko siya. Narinig ko ang pag-aalala niya sa anak ninyo. At narinig ko ang katahimikan mo. Hindi mo siya itinanggi. Dahil hindi ko alam na nakikinig ka, paliwanag niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Dahil ang buong pag-uusap na iyon ay isang patibong. Isang palabas na idinisenyo para sa'yo. Ikinwento niya ang lahat. Sinimulan niya sa simula ang tunay na dahilan ng kanyang aksidente. Ang pagkakanulo ni Katrina, hindi lang sa pag-ibig kundi pati na rin sa negosyo. Ang pag-alis nito kasama ang kanyang karibal. Ikinwento niya kung paano siya nito iniwang wasak, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Kaya ako naging ganoon noong una tayong magkita, pag-amin niya. Mapait, sarkastiko, walang tiwala sa kahit sino. Lalo na sa mga babae. At dumating ka at unti-unti binago mo ang lahat. Ikaw ang naging liwanag sa madilim kong mundo. At nakita iyon ni Katrina. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata. Bumalik siya hindi dahil mahal niya ako, Emay. Bumalik siya dahil nakita niyang sumasaya na ako. Nakita niyang mayroon na akong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, ikaw. At gusto niya iyong sirain. Alam niyang nandoon ka. Alam niyang maririnig mo. Sinadya niya ang lahat ng iyon. Nakikinig lang si Emmy, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Walang emosyon. Ngunit nakita ni Marco ang munting panginginig ng kanyang mga labi. Paano ako maniniwala sa'yo? Tanong nito sa mahinang boses. Salita mo laban sa narinig ko. Ito na ang sandali. Alam ni Marco na hindi sapat ang mga salita. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang isang file na halos 4 na taon na niyang itinatago. Isang file na pinapakinggan niya tuwing gabi kapag halos sumusuko na siya sa paghahanap. Inilapag niya ang cellphone sa mesa at pinindot ang play. Isang boses ang pumuno sa katahimikan. Ang boses ni Katrina, matinis at puno ng galit. Ito ay isang recording ng kanilang huling pag-uusap, ilang araw matapos umalis si Emmy. Katrina, of course, I lied. Akala mo ba babalikan kita dahil mahal kita? You wish. Nakita ko kung paano kanya tingnan, kung paano kanya alagaan. Nakita ko ang sarili kong talo. Kaya sinira ko siya. At nagtagumpay ako. Look at you now, Marco. Bumalik ka sa pagiging miserable. At iyan ang nararapat sa'yo. Marco, sa recording, bakit mo ginawa iyon, Katrina? Bakit mo siya dinamay? Katrina, dahil kung hindi ka pwedeng mapasa akin, sisiguraduhin kong walang sinuman ang magkakaroon sa'yo ng buo. Lalo na ang isang hamak na nurse. Pinatay ni Marco ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa kanina. Tumingin siya kay Emmy. At nakita niya itong gumuho. Ang maskarang matagal nitong suot ay nabasag. Ang mga luha na 4 na taon nitong kinimkim ay nagsimulang dumaloy. Hindi ito isang tahimik na pag-iyak. Ito ay isang paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang pagbuhos ng sakit, ng panghihinayang, ng galit. Umiyak siya para sa nasayang na panahon, para sa tiwalang nasira, para sa kaligayahang ipinagkait sa kanila. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Lumipat siya ng upuan at naupo sa tabi nito. Hindi niya ito niyakap, alam niyang hindi pa ito handa. Ngunit marahan niyang kinuha ang kamay nito. Malamig ito at nanginginig. I'm sorry, Emmy, bulong niya. I'm sorry. Hindi dahil sa nagkasala ako sa'yo, kundi dahil sa hinayaan kong ang mga sugat ng nakaraan ko ang maging dahilan para hindi ka magtiwala sa akin.
I'm sorry kung hindi ko na iparamdam sa'yo kung gaano kakahalaga para pagdudahan mo ang pagmamahal ko. I'm sorry for everything. Hinayaan niya itong umiyak. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit. At habang pinagmamasdan niya ito, habang hawak niya ang kamay nito, at habang nakatingin siya sa kanilang natutulog na anak, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang paghahanap. Ito na ang simula. Hinintay niyang humupa ang mga hikbi nito. Nang tumingala na ito sa kanya, ang mga mata ay namumugto, ngunit mayroon ng bagong liwanag ng pag-unawa. Alam ni Marco na wala nang masasayangin pang sandali. Ang 4 na taon ay sapat ng parusa. Ang kanyang tingin ay napunta kay Jella, na mahimbing na natutulog sa pagitan nila, ang munting mukha ay payapa at walang kamalay-malay sa bigat ng sandaling iyon. Ang kanyang anak. Ang buhay na pruweba ng kanilang pagmamahalan kahit gaano pa ito kaikli. Bumalik ang kanyang tingin kay Emmy. Ang mga kamay nito ay hindi na nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Hinigpitan niya ito ng bahagya, isang pangako na hindi na niya ito bibitawan pa. 4 na taon, Emmy, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi na niya sinubukang itago. 4 na taon akong nagising tuwing umaga na ang tanging layunin ay hanapin ka. 4 na taon akong natulog tuwing gabi na umaasang mapapanaginipan kita. 4 na taon kong sinisi ang sarili ko sa pagiging duwag, sa hindi pagsasabi sa iyo ng nararamdaman ko noong may pagkakataon pa ako. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Hindi ko nasasayangin pa ang panahon. Hindi na ako magkakamali ulit. Ayaw ko nang maging si Marco Alcantara na sihi ng isang malaking kumpanya kung wala ka sa tabi ko. Gusto kong maging si Marco ang tatay ni Jella. At gusto kong maging asawa mo. Marahan niyang binitawan ang kamay nito at lumuhod sa sahig ng kapihan. Ang kanyang mamahaling pantalon ay muling dumikit sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Mula sa kanyang bulsa, wala siyang singsing na mailalabas. Wala siyang inihandang mamahaling diamante. Ang tanging mayaalay niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang basag ngunit buong puso. Tumingala siya kay Emmy, ang babaeng minahal niya, ang babaeng nawala sa kanya, at ang babaeng muli niyang natagpuan. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa gulat, ang mga luha ay muling namumuo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Emmy, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katiyakan. Hindi ko na maibabalik ang 4 na taon na nawala sa atin. Pero ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating. Ipinapangako kong pupunuin ko ng pagmamahal at kaligayahan ang bawat araw mo at ng anak natin. Ipinapangako kong hinding-hindi na kita bibigin. Amelia Reyes, pagpapatuloy niya, ginagamit ang buo nitong pangalan sa unang pagkakataon. Will you let me be a father to our daughter? Will you let me be your husband? Tinitigan niya ito, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata, naghihintay, umaasa. Pakakasalan mo ba ako? Ang sikat ng araw ay marahang tumatago sa mga dahon ng mayabong na puno ng mangga, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa puting telang nakalatag sa damuhan. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng mga bulaklak ng sampagita at bagong dilig na lupa. Ito ay simple. Ito ay tahimik. Ito ay perpekto. Nakatayo si Marco sa harap ng isang maliit na arko na pinalamutya ng mga puting bulaklak at mga baging. Nakasuot siya ng isang simpleng barong na gawa sa pinya, hindi ang mamahaling suit na kinasanayan na niya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mang Ben, ang matapat niyang katiwala, na ngayon ay nagsisilbing kanyang best man. Inayos ni Mang Ben ang kwelyo ng kanyang barong. Sir Marco, sa wakas po, bulong ng matanda, ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. Ngumiti si Marco, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat sa lahat, Mang Ben, hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa iyo. Ilang buwan na ang lumipas mula noong araw na iyon sa kapihan. Ang TV ni Emmy ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Ang mga sumunod na linggo ay isang proseso ng dahan-dahang paghilom at muling pagtuklas. Ang pagpapakilala sa kanyang sarili kay Jella bilang papat nito. Ang paglipat nilang tatlo sa isang mas maliit at mas komportableng bahay na binili niya sa Laguna, malapit sa klinika ni Emmy, habang inaayos ang kanilang pagbabalik sa Maynila. Ang pinakamahirap ay ang harapin ang kanyang ina. Noong una, tumuto si Doña Elenita Alcantara.
Para sa kanya, si Emmy ay isang hamak na nurse na may anak sa labas. Ngunit ipinaglaban siya ni Marco. Ikinwento niya ang lahat, ang panloloko ni Katrina, ang kabutihan ni Emmy, ang katotohanang si Jella ay kanyang dugo at laman. At nang makita ng kanyang ina si Jella, ang munting batang may mga mata ng alkantara, unti-unting lumambot ang puso nito. Tumingin si Marco sa mga bisita. Kakaunti lamang sila. Ang kanyang ina, ilang malalapit na kaibigan, at ang mga katrabaho ni Emmy mula sa klinika, ang mga taong naging pamilya nito noong mga panahong wala siya. Ito ang gusto ni Emmy. Isang kasal na hindi magarbo, hindi para sa mga magasin, kundi para sa kanila. At pagkatapos, tumugtog ang isang malumanay na musika. Ang lahat ay tumayo. Lumingon si Marco. At doon, sa dulo ng pasilyo, naglalakad si Emmy, kasama ang kanyang ina. Napatigil ang paghinga ni Marco. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, walang mga kumikinang na bato o mahabang buntot. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng bahagya, na may ilang hibla na malayang humahaplos sa kanyang mukha. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang munting baukwet ng mga puting rosas. Ngunit hindi ang damit o ang mga bulaklak ang nakita ni Marco. Ang nakita niya ay ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa kanyang sariling kadiliman. Ang nakita niya ay ang ina ng kanyang anak. Ang nakita niya ay ang kanyang tahanan. Amelia de Emmy Reyes. Habang naglalakad siya sa pasilyong gawa sa mga puting talulot ng bulaklak, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang panalangin ng pasasalamat. Ang kamay ng kanyang ina sa kanyang braso ay mahigpit at nagbibigay lakas. Anak, ang ganda-ganda mo, bulong ng kanyang ina, lumuluha. Ngumiti si Emmy. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Kung may nagsabi sa kanya isang taon na ang nakalipas na ikakasal siya, kay Marco Alcantara sa hardin ng kanilang lumang bahay sa Laguna, tatawanan niya lamang ito. Ngunit narito siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking naghihintay sa kanya sa dambana. Hindi na niya nakikita si Emmy Alcantara, ang pasyenteng masungit at mayaman. Ang nakikita niya ay si Marco. Ang lalaking matyagang nanligaw muli sa kanya. Ang lalaking gumugugol ng oras sa sahig para makipaglaro ng manika kay Jella. Ang lalaking hinahalikan siya sa noo tuwing umaga bago umalis para sa trabaho. Ang lalaking ipinaglaban siya sa harap ng ina nito. Ang tatay ng kanyang anak. Ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sa unahan, nakita niya si Jella. Ang kanilang munting anghel, ang kanilang flower girl, na nakasuot ng isang maliit na puting bestida. Hawak nito ang isang basket ng mga bulaklak, iwinawasiwas ng may kagalakan sa bawat hakbang. Nang makita siya ni Jella, kumaway ito ng buong sigla. Mama, ang ganda mo po, sigaw nito, na nagpatawa sa mga bisita. Uminit ang puso ni Emmy. Ang kanyang pamilya. Narito na sila. Buo na sila. Nang makarating siya sa dambana, inilahad ni Marco ang kanyang kamay. Ang paghawak nito ay pamilyar at puno ng pangako. Humarap sila sa pari. We are gathered here today, T. Ang mga salita ay tila lumulutang sa hangin. Ngunit ang mga panata na kanilang binitawan ay malinaw at nakaukit sa kanilang mga puso. Ako, si Marco, simula niya, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ay tinatanggap ka, Emmy, bilang aking kaisa-isang asawa. Ipinapangako kong mamahalin ka at aalagaan, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan. Ikaw at si Jella ang aking buhay. Kayo ang aking mundo. Kayo ang aking walang hanggan. Nang siya na ang aan, huminga siya ng malalim. Ako, si Amelia, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ay tinatanggap ka, Marco, bilang aking kaisa-isang asawa. Ikaw ang katuparan ng mga dasal na akala ko'y hindi nadidinggin. Salamat sa paghahanap sa amin. Salamat sa pagbuo sa amin. Ipinapangako kong mamahalin kita ng buong puso, ngayon at magpakailanman. You may now kiss the bride. Sa ilalim ng araw ng Laguna, sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, hinalikan ni Marco si Emmy. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pag-aari, ng paggalang, ng pagiging buo. Isang selyo sa isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap sila ni Jella. Family hug, sigaw nito. Natawa silang dalawa at yumakap sa kanilang anak.
Sa sandaling iyon, sa yakap na iyon, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Pagkatapos ng seremonya, sa isang simpleng salu-salo, lumapit sa kanila si Doña Elenita. May dala itong isang maliit na kahon. Sabi nito, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Inabot nito ang kahon. Ito ay isang pamana sa pamilya Alcantara. Ipinapasa ito sa bawat babaeng nagiging kabiyak ng aking anak. Welcome to the family, iha. Binuksan ni Emmy ang kahon. Sa loob ay isang magandang kwintas na may pendant na sapiro. Tumingin siya kay Marco pagkatapos ay sa ina nito. Yumakap siya sa matanda. Salamat po, Maam. Mama. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng selebrasyon, nakatayo sina Marco at Emmy sa balkonahe ng kanilang bahay. Si Jella ay mahimbing nang natutulog sa loob, pagod sa kasiyahan. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Niyakap ni Marco si Emmy mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Masaya ka ba, mahal ko? Sumandal si Emmy sa dibdib nito, ipinikit ang kanyang mga mata. Sobra. 4 na taon, bulong ni Marco. 4 na taon ng kalungkutan. Pero kung ang 4 na taon na iyon ang daan para marating natin ito, gagawin ko ulit ang lahat. Humarap si Emmy sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi na natin kailangang balikan pa ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Ang ating bukas, pagtatama ni Marco bago ito muling hinalikan. Sa ilalim ng mga bituin, 2 pusong minsan nang nawasak ng mga kasinungalingan at pagdududa ang muling nabuo, mas matatag, mas matalino, at puno ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon. Sila ay nasa tahanan na. Sa wakas, sila ay nasa tahanan na. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Marco at Emmy. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, at muling umasa para sa kanila. Ang paglalakbay ni Marco at Emmy ay isang paalala na ang pagsulat ay hindi lamang paghabi ng mga salita, kundi paglalakbay kasama ng mga kaluluwang ating binubuhay sa bawat pahina. Naway nag-iwan sa inyo ng aral ang kanilang kwento, isang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa mga pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang sa taong nagkasala, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at sa paghawak ng mahigpit sa pag-asa, kahit sa pinakamadilim na sandali. Kung mayroon mang isang bahagi ng kanilang kwento na tumatak sa inyong puso, nais ko itong marinig. Ano ang paborito ninyong tagpo? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, na laging naniniwala sa kapangyarihan ng happily ever after. 2 pink na linya. Hindi isang malabong anino, hindi isang mapanlinlang na guhit na kailangan pang titigan sa liwanag. Malinaw na malinaw ang mga ito, kasinlinaw ng malamig na takot na biglang gumapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Napahawak si Emmy sa gilid ng marmol na lababo, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipilit niyang huminga ng malalim. Ang hangin sa marangyang banyo ng mansyon ng mga Alcantara ay tila biglang kumapal at naging mabigat, ninanakaw ang bawat paghinga mula sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga, mas malakas pa kaysa sa mahinang ugong ng air conditioner. 2 guhit. Isang kumpirmasyon. Isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Hindi maaari hindi ngayon hindi sa ganitong paraan, ang sigaw ng kanyang isipan. Ito dapat ay isang sandali ng kagalakan, isang balita na ibabahagi ng may ngiti at luha ng kaligayahan. Ngunit para sa kanya, sa kinatatayuan niya ngayon, ang 2 linyang iyon ay isang sentensya. Siya si Amelia Reyes, isang simpleng nurse. At ang bunga ng isang gabing hindi pinag-isipan ay nasa sinapupunan niya, ang anak ng pasyente niya. Ang anak ni Marco Alcantara. Ang tagapagmana ng lahat ng karangyaan at kapangyarihang nakapalibot sa kanya ngayon. Napapikit siya ng mariin at ang alaala ng gabing iyon ay bumalik na parang isang alon, malinaw at hindi mapigilan. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa labas. Ang mga patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa malalaking salaming bintana ng silid ni Marco.
Sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na lamp sa tabi ng kanyang kama. Karaniwan, sa oras na iyon ay nasa sarili na niyang kwarto si Emmy sa kabilang bahagi ng mansyon. Ngunit noong gabing iyon, hindi mapakali si Marco. Ang mga anino sa kanyang silid ay tila nagiging mga multo ng kanyang nakaraan, ang tunog ng nababasag na salamin, ang pagpihit ng metal, ang sakit. Nakita niya ito sa mga mata ni Marco. Ang lalaking kilala ng lahat bilang isang matapang at walang kinatatakutang negosyante ay naroon sa kanyang harapan, bali at puno ng takot. Hindi siya humingi ng gamot. Ang hiniling niya ay manatili si Emay. "Please just stay until the storm passes." Pakiusap nito, ang boses ay garalgal at puno ng isang kahinaang hindi pa niya kailanman narinig mula rito. At nanatili siya. Naupo siya sa isang silya malapit sa kama, kinukwentuhan niya ito ng mga simpleng bagay tungkol sa kanyang pagkabata sa Laguna, ang amoy ng bagong lutong bibingka tuwing umaga, ang saya ng paglalaro sa ilog, ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga salita ay naging isang aliw, isang balsamo sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Hanggang sa naramdaman niya ang kamay nito na marahang humawak sa kanya. Mainit, ngunit nanginginig. "Sana ikaw na lang ang nakilala ko noon," bulong nito, ang mga mata ay nakapikit na tila ba ayaw nang harapin ang mundo. Sa sandaling iyon, hindi siya si Nurse Reyes at hindi rin ito ang kanyang pasyenteng si Sir Marco. Sila ay dalawang kaluluwang nasasaktan, naghahanap ng kanlungan sa gitna ng unos. Ang kanyang propesyonal na pananaw ay nalusaw sa ilalim ng kanyang awa. Ang distansya na maingat niyang inilagay sa pagitan nilang dalawa ay gumuho. Nang imulat nito ang mga mata at titigan siya, nakita niya hindi ang isang bilyonaryo, kundi isang lalaking nalulunod. At sa pag-asang masagip ito, hinayaan niyang malunod din ang kanyang sarili. Ang isang haplos ay nauwi sa isang yakap. Ang isang yakap ay nauwi sa isang halik na lasang luha, panghihinayang, at isang desperadong pangangailangan para sa koneksyon. Isang malakas na katok sa pinto ng banyo ang nagpabalik kay Emmy sa kasalukuyan. "Emmy, okay ka lang barihan?" Boses iyon ni Manang Lina, ang mayordoma ng bahay. Mabilis na ibinalot ni Emmy sa tissue ang pregnancy test at itinago sa bulsa ng kanyang uniforme. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto, pinipilit na magkaroon ng isang normal na ekspresyon sa kanyang mukha. "Opo, Manang. Ayos lang po. Medyo nahilo lang po ako saglit." Tinitigan siya ni Manang Lina ng may pag-aalala. "Sigurado ka, iha? Namumutla ka. Baka kailangan mo nang magpahinga. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo sa pag-aalaga kay Sir Marco." "Okay lang po talaga ako, Manang." "Salamat po," pilit niyang ngiti. Kailangan niyang maging maingat. Ang kahit anong senyales ng kahinaan o pagkakasakit ay maaaring magdulot ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Pumasok siya sa silid ni Marco, dala ang tray ng gamot nito. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatanaw sa malawak na hardin sa labas ng bintana. Mula nang mangyari ang gabing iyon, may nagbago sa pagitan nila. Ang dating malamig at sarkastikong si Marco Alcantara ay unti-unting nawawala. Sa lugar nito ay isang lalaking mas tahimik, mas mapagmasid. "Sir Marco, oras na po para sa physical therapy ninyo," sabi niya sa isang propesyonal na tono, sinusubukang ibalik ang pader na siya mismo ang gumiba. Lumingon ito sa kanya. Wala na ang dating tatalim sa mga mata nito. Sa halip, mayroong isang bagay na mas malambot, isang bagay na nagpapakaba sa kanyang dibdib. "Emmy," sabi nito. "Hindi Nurse Reyes. Pwede bang Marco na lang? Masyadong formal ang sir kapag tayong dalawa lang." Napalunok si Emmy. "Pero, sir, trabaho ko po ito." "At ginagawa mo ang trabaho mo ng mahusay," sabi nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kaya bilang boss mo, sinasabi kong Marco na lang." Wala siyang nagawa kundi tumango. Habang tinutulungan niya itong tumayo at magsimulang maglakad gamit ang parallel bars, naramdaman niya ang bigat ng katawan nito na nakasandal sa kanya. Ang init ng balat nito ay tumatago sa manipis na tela ng kanyang uniforme. Ang bawat paghinga nito ay naririnig niya. "Mas lumalakas na ako dahil sa'yo," sabi nito, ang boses ay mahina at para lamang sa kanya. Nag-init ang kanyang mga pisngi. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Marco." Natapos ang kanilang sesyon.
Nang paupuin na niya ito pabalik sa wheelchair, bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ito isang aksidente. Ang mga daliri nito ay marahang humigpit sa kanya, habang ang mga mata nito ay seryosong nakatitig sa kanya. Salamat, Emmy, sabi nito. Ang simpleng salitang iyon ay puno ng kahulugang higit pa sa pasasalamat para sa kanyang serbisyo. Naramdaman niya ang kuryenteng dumaloy mula sa kamay nito patungo sa buong katawan niya. Sa isang iglap, ang takot na naramdaman niya kanina sa banyo ay napalitan ng isang munting kislap ng pag-asa. Isang mapanganib, hangal na pag-asa. Paano kung may kahulugan nga ang lahat ng ito? Paano kung hindi lang siya isang nurse para rito? Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Walang anuman po. Nang gabing iyon, habang inihahanda niya ang hapunan ni Marco sa isang tray para dalhin sa silid nito, lumabas ito mula sa kanyang kwarto. Bihis na at maayos na nakaupo sa wheelchair. Anong ginagawa mo? Tanong niya, nagulat. Kakain ako sa dining room, sagot nito. At sasabayan mo ako. Po. Pero hindi po pwede. Kumakain po ako sa kusina kasama ng ibang staff. Hindi iyon tanong, Emay. Iyon ay isang utos, sabi ni Marco, ngunit ang tono niya ay hindi nag-uutos, kundi nag-aanyaya. Hindi ko gustong kumain mag-isa. At doon, sa ilalim ng isang naglalakihang chandelier, sa isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany na kayang mag-upo ng 20 tao, naupo silang dalawa. Siya sa isang dulo at si Marco sa kabilang dulo. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ipinag-utos ni Marco sa isang katulong na ilipat ang kanyang upuan sa tabi nito. Masyado kang malayo, sabi lang nito. Ang hapunan ay naging isang tahimik na pag-uusap. Tinanong siya ni Marco tungkol sa kanyang pangarap. Nagulat si Emmy sa sarili nang ikwento niya rito ang kanyang naudlot na pag-aaral sa medisina dahil sa pagkalugi ng kanilang pamilya. Nakita niya ang simpatya sa mga mata nito. Matutupad mo rin yan, sabi ni Marco sa kanya. Tutulungan kita. Ang puso ni Emmy ay tila lumundag sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, kasama niya si Marco, hindi si Sir Alcantara. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na mangarap. Hinayaan niyang mabuo sa kanyang isipan ang isang larawan ng hinaharap, isang larawan kung saan kasama siya, si Marco, at ang maliit na lihim sa kanyang sinapupunan. Isang pamilya. Isang buong pamilya. Ang dalawang guhit na kanina isimbolo ng takot ay unti-unting nagiging sinag ng pag-asa. Pagkatapos ng hapunan, habang naghugas siya ng ilang pinagkainan sa auxiliary kitchen, narinig niya ang boses ni Mang Ben, ang matandang katiwala at driver ng pamilya, mula sa foyer. Sir Marco, may bisita po kayo. Napatigil si Emmy sa kanyang ginagawa. Bihira lang magkaroon ng bisita si Marco simula nang maaksidente ito. Sumilik siya mula sa gilid ng pinto. Nakita niya si Marco na naghihintay malapit sa paanan ng ingranding hagdanan. At pagkatapos, narinig niya ang tunog, isang tunog na hindi nababagay sa tahimik na mansyon. Ang marahang kalansing ng mga mamahaling takong sa sahig na gawa sa Italianong marmol. Isang babae ang pumasok. Ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa at karangyaan. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila isinukat para lamang sa perpekto nitong katawan. Ang amoy ng kanyang pabango, kahit sa layo ni Emmy, ay humahalimuyak, mamahalin at makapangyarihan. Ang kanyang mukha ay parang kinuha mula sa pabalat ng isang magasin, walang kapintasan. Napatigil ang paghinga ni Emmy. Ang lahat ng pag-asa na kanyang binuo sa loob ng ilang oras ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Ang babae ay ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Tumingin ito ng diretsyo kay Marco, nilagpasan ng tingin si Emmy na para bang isa lamang siyang kasangkapan sa bahay. Marco, give I love, sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may himig ng pag-aari. I'm back. Ang pabango. Iyon ang unang naramdaman ni Marco. Isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling bulaklak at banilya, isang amoy na minsan niyang inakalang simbolo ng pag-ibig, ngunit ngayon ay sing-amoy na ng lason. Gumapang ito sa hangin, pumuno sa bawat sulok ng malawak na foyer, at tila isang kamay na humahaplos sa kanyang batok, nagpapaalala ng pagkakanulo. At pagkatapos ay ang boses. Marco, yun I love. I'm back. Otomatikong nanigas ang mga kamay ni Marco sa braso ng kanyang wheelchair.
Ang bawat kalamnan sa kanyang likod ay umigting. Kung ang kanyang mga binti lamang ay mailakas pa, marahil ay nakatayo na siya at tinalikuran ang multong biglang nagkatawang tao sa kanyang harapan. Ngunit narito siya, nakakulong sa kanyang upuan, sa pilitang hinaharap ang babaeng winasak ang kanyang buhay. Si Katrina Sandoval. Mas maganda pa kaysa sa naaalala niya, na lalo lang nagpatindi ng kanyang galit. Ang pulang bestida nito ay yakap-yakap ang katawan na minsan niyang hinangaan. Ang ngiti nito ay kasing perpekto ng dati, ngunit para kay Marco, ito na ngayon ang pinakamapang-uyam na maskara sa buong mundo. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Ito ang boses na ginagamit niya sa boardroom kapag may sisibakin siyang empleyado, hindi ang boses ng isang dating kasintahan. Tila hindi ininda ni Katrina ang kanyang tono. Naglakad ito palapit, ang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa marmol na sahig, isang tunog na gumuguhit sa kanyang pagtitimpi. What else? I came for you, of course. Narinig ko ang nangyari. I was so worried, Marco. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Marco. Worried? Huwag mo akong lokohin, Katrina. Ang tanging inaalala mo ay kung paano mo makukuha ang perang hindi mo paninanakaw. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang paggalaw. Si Emay. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina, ang mukha ay isang blangkong papel, ngunit kitang-kita niya ang pagkabigla sa mga mata nito. Isang bigla ang pangangailangan na protektahan si Emmy mula sa laso ni Katrina ang bumalot sa kanya. Ayaw niyang madungisan ng babaeng ito ang katahimikan na unti-unti nang bumabalik sa kanyang buhay. Umalis ka na, mariin niyang sabi, ang mga mata ay nakapako kay Katrina. Ngunit si Katrina ay hindi natinag. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang wheelchair, sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Mabilis niyang iniwas ito na para bang apoy ang palad nito. Marco, please. I made a mistake. A terrible mistake. Alam kong nasaktan kita, pero pinagsisisihan ko na ang lahat. Siya niloko niya lang ako. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang noon pa man. Ang bawat salita nito ay parang langis na ibinubuhos sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib. Pagkakamali. Ang salitang iyon ay isang insulto sa impyernong pinagdaanan niya. At ang mga salitang ki ikaw ang mahal ko ang mismong mitsa na nagpasiklab sa isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot gabi-gabi. Bigla wala na siya sa mansyon. Nasa labas siya ng isang mamahaling condominium unit, may hawak na isang maliit na kahon na pelus. Ito na iyon. Pagkatapos ng isang matagumpay na deal, ito ang perpektong gabi para mag-propose. Hindi pa niya nabubuksan ang pinto nang marinig niya ang boses ni Katrina mula sa loob, tumatawa. Of course, I handled him. Si Marco. He's so predictable, sabi ni Katrina sa kausap nito sa telepono. He thinks this deal is for the company. Ang hindi niya alam, the portion of the initial investment is already being routed to our offshore account. Yes, to yours, darling. Isang tawa, malandi at puno ng tagumpay. Love. Oh, please. His means to an end. Kapag nakuha na natin ang kailangan natin, I'll drop him. Kawawang Marco, so blended with I love. Akala niya talaga, siya ang mundo ko. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang kahon na hawak niya ay biglang naging napakabigat. Hindi na niya namalayan ang sarili niya. Ang susunod na eksena ay ang pagmamaneho niya ng walang direksyon, ang mga luha at galit ay nagpapalabo sa kanyang paningin, ang pedal ng gas ay nakabaon sa sahig. Pagkatapos ang nakakasilaw na ilaw, ang nakabibinging tunog ng bumabaluktot na metal, at ang kadiliman. Marco! Ang sigaw ni Katrina ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuhan. Humihingal siya, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Nakita niya ang peking pag-aalala sa mukha nito. Umalis ka na, ulit niya, ang boses niya ngayon ay garalgal, ngunit puno ng otoridad na hindi matitinag. Get out of SI house. Now! Bago ko ipakaladkad sa mga gwardiya ang isang magnanakaw